Christian way of dealing corruption. Nalangin muna tayo. Amang Banal, maraming salamat po sa pagdako nyo sa amin sa lugar na ito, na taglayang kagalakan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Really, we serve you with gladness from our hearts. Salamat po sa lahat ng provision na binigay niyo po sa amin, lahat ng biyaya, that we can sit down today in your presence and worship you, give thanks, O Lord, and even listen to your words. Salamat po sa iyong gagawin sa aming kalagitnaan. Yes, Lord, ang mga biyayang nararanasan namin sa iyo, sana po ay hindi lamang pansarili, kundi matutunan namin maibahagi ito sa iba. Katulad ng pagpapatotoo, na masabi namin na hindi ka nagbabago, you are great, you are unstoppable, unbreakable, unshakable, uncorruptible, and you are God alone. Ang sabi pa nga ng Biblia, there is no God before our God, and there will be no God after our God. Hallelujah. Indeed, you are alone. We worship you today. We humble ourselves before you. We submit to your will in the power of the Holy Spirit. Yes, we are here in Jesus' name. Amen. Okay, Christian way of dealing corruption. Ang ating mga talata ay mula sa aklat ni Judas. Itong Judas na ito po yung kapatid ng Panginoong Hesukristo. So iba po yung Judas na nagkanulo sa Judas na kapatid ng ating Panginoong Hesukristo. So dahil isang chapter lang po yan, verse 17 to 33. Binasa na po sa atin ni Ate Hazel. So ano ba ang pwede natin gawin sa korupsyon? Corruption is in the air. Just like Christmas. Is Christmas in the air already? Nakakarinig na ba kayo ng mga awiting pamasko? Hindi pa ba? Hindi pa? Sino pong hindi pa nakakarinig ng awiting pamasko? Itong season na ito. Hindi ka pa nakakarinig, Nay? Okay. Sa radyo, sa TV, sa mall. Anyway, so, okay. Christian way of dealing. No. Now, before that, let me give you the definition in slide number 8. Kung ano itong kahulugan ng corruption. It is a noun. Number 1, dishonest or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribery. So, the journalist who wants to expose corruption in high places. So, similar, dishonesty, corruption is like, the synonyms is dishonesty, dishonest, or dealing unscrupulously, deceitful. Ang kabaliktaran naman ng dishonesty, siyempre honest. No? So, ito yung number 1. Ito yung talagang kahulugan ng corruption ngayon. So, this has to do with people in authority, no? People in authority, mga corrupt. No, so that is number 1. Pero may pangalawang kahulugan. Number 2, slide number 9. Ang bilis, nasa number 3 na kaagad. Number 2 na. Ayan, number 2. So, another meaning of corruption, the process by which something, typically a word or expression,
is changed from its original use or meaning to one that is regarded as erroneous or debased, a record of words, corruption. So, yung unang meaning, mga kapatid, ay makabagong meaning na. Pag sinabing corruption, it has to do with the government officials. No? Pero yung meaning ng corruption, itong number, so it is something regarded as debased or erroneous. Pagka mali ang isang bagay, ang kahulugan din po yun ay corruption. No? Corruption. Ang pangatlo, it's number 3, ito yung isa pang meaning ng corruption, decay. Putrefaction. So archaic, the potato, ang bawa, the potato turned black and rotten with corruption. Ayan. So yung corruption pala ay it has to do with government officials na gumawa ng kasamaan na nangulimbat ng pera, corruption yon. Yung pangalawang corruption, yung erroneous, debase lang. May mali ka, corruption din yon. At itong pangatlo, mga bagay. Mga bagay. So everything actually is subject to corruption. Nabubulok. No? So yun din ang isang kahulugan ng korupsyon. Nabubulok. Every one of us is bound to corruption. Bawat isa sa atin ay pinasakop sa pagkabulok. Sabi ng Biblia, naghihintay tayo sa redemption ng Panginoon kasi sa pagdating ng Panginoon, we will be freed. Mapapalaya tayo sa subjection ng corruption. So, ibig sabihin, pagkabulok. So, tatlo yung kahulugan. In our study today, actually, sabi ng Biblia, pagka dumating si Lord, nag-resurrect, nagkaroon tayo ng pagkabuhay na maguli, we will escape the corruption of our flesh. Yung pagkabulok ng ating katawan, maiiwasan natin siya pag dumating ang Panginoon sa rapture o kaya sa resurrection. So, pag nanakaw ng mga tao sa gobyerno, korupsyon, maling mga pamamaraan, korupsyon din ang tawag, at mga bagay na nabubulok, actually lahat nga sabi ko sa inyo, ang buong mundo ay pinasakop sa pagkabulok. Ang sabi sa Biblia, we are bound on corruption because of sin. So mga bagay-bagay yon. So at least we know now, what do we mean when we say corruption? Corruption. But what is in the air today is the meaning number 1, dishonest or fraudulent conduct by those who are in power. So yun na napapanood natin sa TV, napapakinggan natin. Well, actually, everyone is corrupt. No? Pero we are not making it normal. Sabi nung kapatid ng isang senador, don't make it normal. Everyone is committing a sin. Yes, but don't make it normal. So we don't make it normal. Kaya nga, pagka-brazen na ang isang gawa, doon lang na-highlight. When we say brazen, garapal na. So what we have in our government is garapalang korupsyon. Kaya talagang hindi na natin maatim. So people are clamoring for justice. Pero tayo mga Kristiyano, ano ang pwede natin gawin dyan? Well, yung korupsyon sa material na bagay, ginawa na ni Lord yung magagawa niya, di ba? Pinangakuan tayo ng resurrection, pinangakuan tayo ng rapture, so that we will escape the corruption of the flesh. Amen. Pinangakuan niya tayo ng salvation. Ginawa na ni Lord ang magagawa niya for that. Kasi mabubulok lahat tayo. Pero when we be resurrected from corruptible body to uncorruptible body. When we are resurrected, we are raptured, yes, from things that are getting decay
up to heaven, which is uncorruptible. Amen. How do you like heaven? Oh, when it is contrasted ba? Is the word correct? Contrasted, yeah. When it is contrasted with hell, talagang mimithiin mo ang, mimithiin po natin ang langit. Hallelujah. In our study, naalala ko yung pag-aaral namin doon sa eternal judgment. Wala si Brother Chi, ano? Si Brother Chi has a good observation doon sa aming pag-aaral. When it comes to hell, sabi niya, Pastor, sabi ng Biblia, madilim doon. Madilim sa impyerno. Madilim nga talaga sa impyerno kasi sabi yun ng Bible. Wherein there is darkness there. Madilim. Pero sabi niya, pero di ba may apoy? Di maliwanag na rin. Good observation, Brother Chi. Madilim, sabi ng Biblia, madilim, pero may apoy, maliwanag na rin. Is this observation correct? Sabi ko sa kanya, Brother Chi, ang apoy, magugulat ka kasi ang apoy doon sa impyerno, itim. Dito sa earth, meron tayong pulang apoy. Ano pa yung isa? Blue. Di ba? Iba-iba ang uri kasi ang apoy eh. Huwag kayong magugulat dyan. Kasi yung apoy na dumapo doon sa mga apostol, nang sila ay nabautismuhan ng banal na espiritu, isang uri ng apoy na hindi nasusunog yung kanilang mga bumbunan. No? Nung nakita ni Moses yung nag-aapoy na bush, burning bush, hindi naman natutupok. Pero nag-aapoy. Iba-iba uri apoy. So, bagamat presumption ko yon, pero I believe so. Kasi, di ba, ang apoy may uling, may itim na usok. So, it is not far from that reality that what we have in hell is a black fire. Ang apoy ng araw, iba sa apoy natin dito sa lupa. Ang apoy natin dito sa lupa is dependent on oxygen. Di ba? Pag walang oxygen, namamatay ang apoy. Kaya yung kandila na nasa bote, takpan mo lang yung bote, di ba? Mamamatay yung kandila kasi walang oxygen. Yung araw, yung apoy ng araw, walang oxygen doon. Pero it keeps on flaming. So, in contrast with that, you will really like heaven. No? Gugustuhin mo ang langit, and so you want to escape corruption. Kasi gusto mong umakyat sa langit. Pastor, yung binasa natin, mayroon bang korupsyon na binabanggit diyan? Yung aklat po ni Jude ay isang chapter lang yon. Yung aklat ni Jude, ang kanyang theme diyan ay sinulatan niya yung mga kapwa Hudyo, na mga Kristiyano, tungkol sa mga, kung babasahin ko uli, mga minamahal, in slide number 2, mga minamahal, alalahanin niyo ang sinabi ng mga apostol ng Panginoong Hesukristo. In verse 18, noon pa'y sinabi na nila sa inyo, sa huling panahon, sa panahon natin, kasi huling panahon, no? May lilitaw na mga taong mapanlait at sumusunod sa masasamang pagnanasa ng laman. So that is the work of the flesh. And we are no longer have to walk in the work of the flesh, but we walk in the Spirit. Pero sabi niya, may lilitaw sa huling panahon. Mga taong mapanlait, mga taong masasamang pagnanasa ng laman.
At yung pagiging gahaman sa salapi ay bahagi nito. No? Pagnanasa ng laman po yan, yung the sky is the limit. Sabi ng CCF, ginaya ko lang yung CCF, the sky daw is the limit. And that is a brazen, grabe, gara palang kasakiman. No? Ito po ang lilitaw. Mga taong sumusunod sa pagnanasa ng laman. Sakim. Kolekta ng kolekta. Hindi na satisfy, Well, actually, pagka ganun yung attitude natin, yung kinasasakiman nating mga bagay, yun din naman ang sisira sa atin. Kasi we are designed by God to just have enough. Amen? Dinisenyo tayo ng Diyos na mayroon lang tama na mga biyaya sa buhay natin. Pagka ninais mong sobra-sobra, yung sobrang yun, papatayin ka noon. It will be on your harm. Mapapahama ka. Halimbawa na lang, ilang sinag ng araw ang kailangan mo para mabuhay? Ilang sinag ng araw ang kailangan mo? Just enough, Pastor. Enough lang na magkaroon ako ng vitamin. Ano nakukuha sa araw? Vitamin E. Yan. Ay bata, pinapaarawan. Enough lang para matuyo yung iyong mga labahin. Di ba? Enough lang para mayroon kang liwanag na sisinag mula sa labas patungo sa iyong bahay. Pag naging sakim ka sa liwanag ng araw, what will happen? Uy, ang daming araw, daming liwanag, kukunin ko lahat ito. Ikukulit ko lahat ng liwanag ng araw. What will happen to you? Kasi, sarap magsampay. Talagang maaraw. What will happen to you? You will burn. If you will collect plenty of sunshine, which is not just enough for your need. Di ba? Kaya mga kapatid, nagpasalamat tayo kung ano meron tayo. Amen? Ipagpasalamat. At kung binibigyan pa ng Panginoon, tanggapin. Pero dapat bigay ng Panginoon, huwag naisin. Sapagkat, if we will do that, we will corrupt our morality, we will corrupt our spirituality, so on and so forth. Especially if we are already a Christian. No? We are freed from corruption already. No? We are corrupted inside out, but when the Lord came into our hearts, nawala po yung lahat ng corruption na yan. Kaya lang meron pa po tayong tinatawag na tendency. Pero we are set free. Binayaran na ng Panginoon ang penalty of sin, and the Holy Spirit now is working para ma-overcome natin ang tendency of sins. The plural. Ayan. So, dito sa binasa natin, wala dito yung salitang corruption. Pero, itataas natin ang ating pagbasa sa verse 9 and 10. Sa slide number 5, in King James Version, sabi rito, Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses. Durst not bring against him a railing accusation, but said, the Lord rebuked thee. Verse 10, but this people speak of evil of those things which they know not, but what they know naturally as brute beasts. In those things, so here we go, they corrupt themselves. Mga taong nagpakasama, sa madaling sabi. So the King James Version, they corrupted themselves. Kaya yung nandoon sa baba, na sinasabi sa 17, balikan natin yung 17, slide number 2,
Yung binasa natin sa English, verse 9 and 10. Pagdating sa 17, mga minamahal, alalahanin nyo, basahin natin uli. Ang sinabi ng apostol, mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, noon pa may sinasabi na nila sa inyo, sa huling panahon may lilitaw na mga taong mapanlait at sumusunod sa masasamang pagnanasa ng laman. These are the people who corrupted themselves. So, corrupt itong mga taong ito. Hindi dahil nagnakaw sila ng kaperahan. Nandito sila sa pangalawang meaning ng corruption natin. Doon sila sa nagpakasama sila. Their morality was corrupted. Yung moral nila ang nakorrupt. Hindi dahil sa nagnakaw sila ng pera. Ibang uri ng corruption yon. Pero pagka ikay nagpakasama, Kristiyano ka, nagpakasama ka, you are also corrupt. Amen? Corrupt ka din. Lilitaw ang mga taong mapanlait, sumusunod sa masamang pagnanasa ng laman. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahagi ng mga pagkabahabahagi, mga makamundo at wala sa kanila ang espiritu. Ngunit magpakababa kayo, mga minamahal. Ayan, so now we are binigyan ko lang linaw, mga kapatid, that Jude here is dealing with corrupt people also. No? Kaya lang yung corrupt na mga taong binabanggit niya sa panahon niya na naghahasik daw ng pagkababahagi, no? Ano pa bang sinasabi? Masamang pagnanasa ng laman, lumilikha ng inggitan, mga makamundo at wala sa kanila ang Espiritu Santo. Ito yung dinidil niya. Dinidil ni Jude. Kaya sabi niya, if these things happen, pag may mga taong ganyan, sa huling araw, mga kapatid, pagka may mga taong ganyan sa ating iglesia o sa ating kapaligiran, pwede na nating isama yung mga corrupt officials. And we are really at this point in time, talagang punong-puno sa mga korupsyon na ginagawa ng ating mga tao sa gobyerno. So, the same advice can be applied. Can be applied, no? Kasi they were in a way being pressured nitong mga corrupt na taong ito. Corrupt in terms of morality and spirituality, no? Pero alam nyo naman, pagka ang isang tao ay corrupt spirituality, corrupt siya sa spiritual, the corruption will even transcends. Hindi lamang sa kanyang spiritual, hindi lamang sa kanyang moral, kundi pati magnanakaw pati siya. Kasi, sabi ng kasabihan, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. So if you are corrupted spiritually, you are prone to lying, then therefore, yung pagnanakaw ay kapatid nito. Magagawa mo rin. So to conclude, these people whom Jude is dealing with, dahil ang korupsyon ay nagsisimula sa puso, kasama yung korupsyon sa pananalapi. No? Ang korupsyon naman hindi nangyayari kung hindi nagsisimula sa puso. No? Kaya nung nagkasala si Adan at saka si Eva, we were corrupted inside out. Nagsimula sa puso, ano ang naapektuhan ng korupsyon na ito? Moralidad. Sumama ang tao. Ano pang naapektuhan ng korupsyon na ito? Pati yung mundo, nasamang isinumpa ng Diyos because of sin. Truly, sin is a disgrace to people. And sin is also a disgrace to a nation. Pagka nagsimula ng sumama ang puso, higit pang sumama, masama na nga, no? Higit pang sasama, garapal ng korupsyon ang makikita natin. Napag-alaman natin, itong mga korap na ito, marami ring babae. Napag-alaman natin yan. And so the adultery, the immorality, and everything is there because the heart is the root of all corruption.
transcends towards financial corruption and moral, spiritual corruption. So, it is just but right to say, itong si Jude, ng kanyang sinasabihan ng mga mananampalataya against this corruption, it is really a corruption of the heart. No? Whatever it is the corruption of the heart na sila ay naligaw sa pananampalataya, papunta doon sa pagiging sakim, masama, hanggang sa pera. Kaya itong tinutukoy ni Jude dito ng mga taong lilitaw na mapanlait, these are the corrupt people. But particularly, ang tinutukoy niya rito, yung corruption ng pananampalataya, yung tinatawag na apostate people, na na talaga, nagpakasama na, lumilikha na ng pagkabahabahagi at makamundong mga bagay. At sabi nga ni Jude, wala sa kanila ang espiritu ng Diyos. Now, we will be dealing now with yung Christian way, no? Christian way of dealing. Ano ang advice ni Jude sa mga mananampalataya ngayon? Kasi sabi niya, but you, una sinasabi niya yung ibang tao na corrupt sila. Tapos sabi niya, hinarap niya yung kanyang mga mambabasa, sabi niya, but you, no? Pero kayo na mga Kristiyano. But before that, let me give you another information regarding biblical usage of corruption. So, nandito lahat yung aking binabanggit sa inyo kanina pa. Sa Old Testament, Genesis chapter 6:11, verse 13, in King James Version, the earth, also was corrupt before God. And the earth was filled with violence. Definitely, if a person is corrupt, violence follows. Amen. Pagka masama ang puso, ano ang kasunod? Violente. Verse 12, and God looked upon the earth, sa panahon po ito ni Noe, no? And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. Nakita ni Lord yung corruption. For all the flesh had corrupted his way upon the earth. Yung verse 11, it is as if the earth is corrupt. It is the earth. But verse 12 tells us that all flesh. So the earth was corrupt, then all flesh was corrupt, because anything that you do is corruption. For all the flesh has corrupted this way upon the earth. In verse 13, and God said unto Noah, the end of all flesh is come before me. For the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. So corruption precedes earthquake. Corruption precedes typhoon. Corruption precedes calamity. Ito yung nakita natin sa panahon ni Noe. Sabi, nag-imbestiga si Lord, ay, grabing korupsyon. Tinignan ni Lord yung mundo, ay, grabe, the earth was corrupt. It was corrupt, for all the flesh had corrupted. So siguro, number one meaning, corruption of people in authority. Number two meaning, everything that they are doing is wrong. That's why, okay, I will destroy them with the earth. Dumating yung baha. So, huwag na kayong magtaka mga kapatid kung bakit tayo binabaha. Kasi, kung sa umabot na hanggang liig. Yung korupsyon ng mga Pilipino. Damay ba tayo doon? Damay tayo. Damay tayo. Okay, another verse, Deuteronomy 9 verse 12. And the Lord said unto me, arise, get thee down quickly from hence. Si Moses ito, nasa bundok si Moses.
kausap niya ang Diyos, ibinigay sa kanyang 10 utos. Sabi sa kanyang ng Diyos, oy, bumangon ka. Tumayo ka, get thee down quickly, bumaba ka na from hence. For thy people which thou hast brought out of Egypt have corrupted. Yung mga inilabas mo sa Ehipto ay kurakot na. Mga kurakot na themselves. They corrupted themselves. They are quickly turned aside out of the way which I commanded them. They have made them a molten image. Sumamba na sa Diyos-Diyusan. Kaya pag sumamba na sa Diyos-Diyusan, ang tawag dyan ni Lord, mga corrupt kayo. Di ba? Yun lang naman yung binabanggit ditong, baba na, Moses, baba. Tingnan mo na yung mga inilabas mo sa Ehipto. Gumawa na, sumamba na sa Diyos-Diyusan. At ang sabi ni Lord, they corrupted themselves. Kaya ang corruption hindi lang sa pera. Pagka sumamba ka na ng ibang bagay, maliban sa Diyos, definitely the molten image that being mentioned here, you are also corrupt. Nehemiah chapter 1 verse 6 and 7, another verse, biblical usage, Old Testament, King James, let thine ear now be attentive. Ito ang prayer ni Nehemiah, and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servants, which I pray before thee now, day and night. For the children of Israel, thy servant, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. Both and I and my father's house have sinned. Verse 7, we have dealt very corruptly. Sabi ng Nehemiah. Reflection niya ito sa bayang Israel. Nang siya'y nananalangin, Lord, ang bayan namin have dealt corruptly against thee and have not kept the commandments. So if you don't keep the commandments of God, you are corrupt. Okay, people? If you do molten image, you worship images, other God than Him, you are corrupt. Amen? You do violence, you sin against the Lord. The Lord will look at us, or the people of the earth are corrupt. And another one, Hosea 9:7 verse 9, the days of visitation have come. The days of recompense are come. Israel shall know it. They have deeply corrupted themselves as in the days of Gibeah. Therefore, He will remember their iniquity. He will visit their sins. Kala nyo, yung corruption nyo, hindi ko papatulan. Ayan. Tikman nyo ang lindol. Tikman nyo ang bagyo. Tikman nyo ang baha. Kahapon lang yata may recent lindol sa Cebu. Hindi siya aftershock, kundi lindol talaga. Tanghali yata yun. So, from everywhere. And they are saying, are you ready for the big one? Are you ready for the big one? Hallelujah. Sa outcome ng ating pag-aaral, tingnan natin kung ready ba tayo sa big one. So, pagdating sa New Testament, medyo naiba na yung gamit ng corruption. Ano? So, ito, yung sa 2 Corinthians 11:3 and 1. Next slide, please. Okay, they follow now. For he that soweth to his flesh, corrupt mind, 2 Corinthians 11 verse 3. Sa 1 Timothy 6:5, ang tinutukoy naman dyan na corrupt ay isipan. 1 Corinthians 15 verse 33, ano naman yung corrupt dyan? Good manners. Yan yung sinasabi ng Bible na wag malilin lang, ang masamang barkada ay nagkukurap ng magandang ugali. And yan. Ang masamang barkada ay nagpapasama. Corrupt ang gamit ng King James dyan sa good manners. Ephesians 4:29, ay wag lalabas yung mga corrupt na communication sa inyo.
Ano yung mga corrupt na communication? Yung mga bastos, yung mga masasamang pananalita. And James 5 verse 12 mention about corrupt riches. Of course, ito yung sa panahon natin. Mga yumaman dahil sa korupsyon. And Galatians 6 verse 8, for he that soweth to his flesh, shall the flesh reap corruption. Ito yung, kung tayo ay namumuhay sa laman, mabubulok tayo. Makukurap tayo. But he that soweth to the Spirit, shall of the Spirit reap life everlasting. So at least alam nyo na ngayon yung korupsyon. Sino ang corrupt? Well, we don't know. Pero alam natin sa gobyerno, maraming corrupt. Pero pagka meron kang corrupt minds, nagpakasama ka, no, corruption ang tawag doon ni Lord. Gumawa ka ng violence, kahit Kristiyano ka, corrupt ka. Sumamba ka sa Diyos-Diyos, di ba na ang dinodiyos mo, sa alin na ang Diyos natin, corrupt ka na yan. So, yun yung mga binabanggit. If you will going to not follow the commandments of God, the law of God, the word of God, you are also corrupt. Now here we have the corrupt minds, corrupted good manners, corrupt communication, corrupt riches. Who then is corrupt? Okay. So anyway, sabi ni Jude, ganitong gagawin ninyo. Nakita nyo yung corruption sa paligid natin. May mga maninirang tao, mga corrupt yan. Anong gagawin natin? Number one, sabi ni this is the way you should react as Christian sa corruption. Build yourself up on your most holy faith. No? Papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya. Hallelujah. Sarili. Mga kapatid, pag may corruption tayong nababalitaan sa paligid, may mga taong masama, dumadami ang kasamaan sa sanlibutan, anong advice ni Jude? Unahin mo ang iyong sarili. Naalala ko sa eroplano, sabi pagka nagkaroon ng turbulence sa eroplano, pag may kasama kang matanda, baby, pag bumaba yung oxygen, unahin mo ang sarili mo. Di ba? Sabi ko, bakit di unahin yung bata, yung matanda? Hindi. Unahin mo yung sarili mong iligtas pag may mabigat na turbulence sa eroplano at umuuga na ang eroplano. Kasi, tama nga naman, kasi pag inuna mo yung sarili mo, pag ikaw ay may oxygen, nakakahinga, makakatulong ka sa iba. So this is what Jude is telling us. No? May virus sa paligid, mayroong COVID-19, anong gagawin natin? Sarili. Anong gagawin sa sarili? Uminom ng vitamins. Isn't it? Palakasin ang immune system. Laganap ang sakit. Anong gagawin natin? Build yourself up on your most holy faith. Sa Tagalog, pagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya. Sabi ng Grant's verse by verse, Jude's first policy for dealing with apostasy and corruption of faith is to build an edification construct of the soul. Jude challenges his readers to deal with the issue of apostasy or corruption by personal edification. Pastor, hindi ba tayo sasama sa rally? Pastor, hindi ba tayo sasama sa rally? Ganun yata dapat tayo ma-involve sa korupsyon na nangyayari sa kapaligiran natin. Ano sa palagay nyo? Nasama ba kayo sa rally? Hindi. Later on siguro. Pero punta ka muna ng prayer mountain. Punta ka muna ng prayer mountain. Umattend ka muna ng CL group. Umattend ka muna ng worship. Pastor, di mo na ako attend. Sama ko. Makabayan ako, pastor. Kailangan, makatulong tayo sa isip, gawa at salita. Ako ay Pilipino. Well, actually, nagiging mas makabayan kapag inuna mo yung sarili mo.
Bakit? Sapagkat later on, you will be beneficial to many kung hindi ka nawawala ng loob. Alam niyo ba yung mga sumasama sa rally? Discouraged na sa buhay. Frustrated na sa nangyayari sa ating bayan. Kaya nagkakahawa na sila, na lumong-lumo na sila. Grabe na, hindi na natin matanggap. No, ganun na mga pananalita na sa korupsyon. Di mas lalong lalala yung kalagayan. Pagka ikaw matatag sa espiritual, dahil pinagtibay mo muna yung espiritual, at sasama ka doon, mayroon tayong pag-asa, mga kapatid. May iba ang tono ng iyong pananalita. Si Jesus ang Diyos ang ating pag-asa. Huwag kayong mawawala ng pag-asa sa korupsyon na nangyari sa ating bansa. Mayroon pa rin tayong pag-asa. Kaya nga lang, si Jesus yon. And we will correctly offer the right solution to corruption. It is not just justice. It is not just ikulong, kundi si Jesus. Diba? Kasi ikulong mo man, magkaroon man ng justice, alam nyo naman ang kasaysayan ng bayan natin. Diba? Corruption after corruption, may mga nakukulong naman. Pero bumabalik pa rin sa ganong cycle ng buhay kasi walang Kristo. Walang Kristo. Kinakain pa rin ang sistema ng sanlibutan. Ang hindi lang makain ng sistema ng sanlibutan, ang mga lumalakad ayon sa Espiritu. Who knows what is right and what is wrong as far as the Bible and the Holy Spirit is concerned. Diba? Ayan, sabi ko doon sa post ko, nag-post ako sa yung evangelism natin. Ito bang ginagawa namin ay religious o anti-corruption drive din? Yung nag-share ka ng Word of God sa iba, sa Marikina, yung ba ay religious lang o anti-corruption drive din? Mga pareho. Religious, but at the same time, anti-corruption. Bakit sinabi ko doon na pareho? Kasi pag ang tao nakakilala sa Panginoon, maiiwasan niya na mandaya pagkakilala niya si Lord. O mangungurakot pa ba siya? Kilala na niya si Lord dahil nag-share tayo ng Word of God? Hindi na. Kaya yung ginagawa natin, anti-corruption drive. Nakakatulong tayo sa bayan, pero sa tamang paraan. Yung pananambahan natin, mga paglilingkod, yun ba ay spiritual lang o nation building din? Mga kapatid, we are not detached to our society, even if we do spiritual and religious. It is also a nation building. Bagamat pananambahan, pag-aaral ng salita ng Diyos, it is a nation building. Bakit? Sapagkat ang mga taong tinuturuan natin, pagka nagkaroon sila ng takot sa Diyos, magiging mabubuting mamamayan sila at responsableng mamamayan, magbabayad ng tamang tax, we are then contributing to the nation building properly, correctly. Di ba? Pag Kristiyano ka na, hindi ka na tax evader. Amen? Kaya yung sinishare natin, Bible study natin, that is also nation building. Hindi lang puro relihiyon ito, pastor. Hindi lang ito puro spiritual. May kinalaman ito sa pagbabago ng ating bansa. Sapagkat tayo ay mga Pilipino. And the right approach is that becoming godly. Ang pagiging makadiyos. Build yourself up on your most holy faith. Success, sabi ng isang quotation, success will only come through a firm reliance upon the most holy faith. Sapagkat ika nga na may makakatulong ka ng maayos at kalmado kapag ka matatag ka sa iyong pananampalataya. Number 2, so the advice of Jude, may corruption sa paligid. Anong gagawin mo? Patatagin mo yung pananampalataya mo. Pangalawa, pray in the
What? Pray. All together, pray in the Holy Spirit. Prayer. Sarili na naman. Mga kapatid, sarili na naman, ano? Well, mapapatatag mo ang iyong pananampalataya kung sinasamahan mo ng panalangin sa Espiritu. So, in other words, when corruption is brazen, when corruption is in the air, ang approach na sinasabi ni Jude, it's not offensive, but defensive. Amen? Defensive. No. Patatagin mo ang iyong pananampalataya, manalangin ka. Hindi pa rin po nagbabago itong tandem na ito. Yung number 1, patatagin ang pananampalataya. Alam nyo ba na mapapatatag lang ang pananampalataya natin kung tayo'y mag-aaral ng salita ng Diyos? That is the only way. That faith is becoming strong. After all, nagkaroon tayo ng faith sapagkat nakarinig tayo ng salita ng Diyos. At tumatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan din ng pakikinig ng salita ng Diyos. Pero may katandem ito. Itong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano ang katandem ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Para lalo kang tumatag, panalangin. Hallelujah. Pray in the Spirit, na manalangin sa Espiritu Santo. Okay, so that is Jude 1 verse 20. At sabi ko nga sa inyo kanina, hindi pa rin nawawala yung bisa nito mula nang sabihin ni Pedro sa Acts 6 verse 4. Alam niyo ba yung sinabi ni Pedro sa Acts 6 verse 4? Sabi niya, kayo na bahala dyan. Hindi namin pwedeng pabayaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin. Sabi ng mga apostol. Amen? The apostle knew the best way to strengthen oneself is by studying the Word of God. It strengthens one's faith and prayer. God's Word and prayer is dynamic duo of spiritual growth. Makalimutan nyo na yung iba. Itong dalawang ito, huwag nyong kakalimutan. Pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin. Ang sabi ng Bible, manalangin sa Espiritu Santo, pray in the Holy Spirit. Yung MBB natin, ang sabi, manalangin sa tulong. Ito, ADB, ang dating Biblia, manalangin sa Espiritu Santo, which is the literal translation of the English version, pray in the Holy Spirit. Ano ang kahulugan natin ito? Pag pinabing manalangin sa Espiritu Santo, ito po ay nangangahulugan din sa Galatians 5:16-17, but I say, 4 more Bible verses about praying with divine help. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. But for the desires of the flesh are against the Spirit, and the desire of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. Pag sinabing manalangin sa Espiritu Santo, ibig sabihin, dapat muna lumalakad ka sa Espiritu Santo, mga kapatid. At hindi mo binibigyan ng provision na makagawa ka ng mga makalamang bagay. Ganun ang ibig sabihin ng manalangin sa Espiritu Santo, mga kapatid. Dalawang uri ng prayer. Ang prayer na wala ang Espiritu Santo, wag naman sanang ganun ang prayer natin. Ang pangalawang prayer, panalangin na may Espiritu Santo. Ano ang panalangin? Number 1, panalangin na may Espiritu Santo. Unang-una, ang nananalangin ay lumalakad ayon sa Espiritu, hindi ayon sa laman. Ulitin natin, by I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh, ang mga makalaman are against the Spirit. Kaya pag hindi mo binibigyan ng gratification ang mga laman, ikaw ay, pag ikaw'y nanalangin sa Espiritu Santo, iyon ang tamang kahulugan.
Or else we are just praying. We know how to pray, kuno. But we are not praying in the Spirit. The advice of Jude is that, may corruption, pray in the Spirit. Meaning, you walk first in the Spirit. You are not gratifying the desires of the flesh. That is praying in the Spirit means. Number 2, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication, so that and keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. Yung pananalangin sa iba, mga kapatid, ay pananalangin ayon sa Espiritu. Yun po yung kahulugan. Pray in the Spirit. To the end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Pag ako pala nanalangin para sa inyo, ako ay nananalangin sa Espiritu Santo. For all the saints. So, yun yung mga characteristic that you are praying in the Spirit. Isa pa, pangatlo, likewise, the Spirit helps us also in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Ito naman po yung praying in tongues with groanings. When you do that, you are praying in the Spirit. Ulitin natin, paano tayo magpe-pray na sa Holy Spirit? Number 1, dapat lumalakad ka sa Espiritu. At hindi mo binibigyan ng gratification ang iyong laman. Yun ang ibig sabihin that you are praying under the guidance of the Holy Spirit. Pangalawa, you are praying for the saints. Hindi lang puro sarili mo ang ipinapanalangin mo. You are also praying for the saints. Bagamat kanina, pinapalakas natin ang ating sarili, pagdating sa prayer, pag napalakas na yung sarili, ang prayer mo para sa iba, you are then praying in the Holy Spirit. Pangatlo, yung praying in tongues with groanings that it cannot be uttered. Yung bang alam mo na ikaw pinapatubayan ng Espiritu sa iyong pananalangin, Lord, you know for yourself. The Holy Spirit is in intercession with you because you do not know what to pray according to Romans 8 verse 26. Hindi natin alam ang alin kung ano ang ating tamang ipapanalangin. Marunong tayo manalangin pero hindi natin alam kung ano ang tamang ipapanalangin. Pero pag pinabayaan mo ang Espiritu Santo, you are praying with the divine help of the Holy Spirit. Number 4, what am I to do? Sabi ni Pablo, I will pray with my spirit, but I will pray with my mind also. I will sing praises with my spirit, but I will sing with my mind also. So this prayer in the spirit has to do with singing, has to do with praises, no? That is praying in the spirit as well. Number 1, build yourselves up on your most holy faith. Number 2, pray in the Holy Spirit. Number 3, pansarili pa rin ba ito? Pansarili pa rin. Talagang pinalalakas mo na vitamin A, vitamin B, vitamin D. Maraming sakit sa kapaligiran maraming korupsyon. Ito ang gawin mo, sabi ni Jude. Number 3, keep yourself in the love of God. Manatili sa pag-ibig ng Diyos. Magsipanatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Paano ba naman tayo mananatili sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid? Paano ba? No. Sabi kasi ni Lord sa John 15 verse 10, if you keep my commandments, you will abide in my love. So, dyan yung sagot. Paano mananatili sa pag-ibig ng Diyos? As simple as that. Amen. Just as I have kept the Father's commandment and I abide in His love. Sabi kasi ni Jude, patatagin niyo yung pananampalataya. May korupsyon sa paligid, may mga taong masama, mayroong nanunukso sa atin, may nagpapawalang
gana sa buhay natin dahil sa kasamaan, korupsyon, patatagin mo yung pananampalataya. Number 2, manalangin ka sa Espiritu. Pangatlo, manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Paano tayo mananatili sa pag-ibig ng Diyos? Si Jesus na rin mismo ang nagsabi, if you keep my commandments, you will abide in my love. As simple as that. Keeping God's commandment is abiding in His love. Amen. Kaya sabi ni Lord, anong utos ni Lord? Humayo kayo. Humahayo tayo. We abide in His love. Magbigay kayo at kayo bibigyan. Pag nagbigay tayo, we abide in His love. Pag nag-aral tayo ng Biblia, utos siya ng Diyos, we abide in His love. Hindi naman na kailangan lumayo, mga kapatid. Kung ano lang ipinag-uutos ng Panginoon, gawin natin. And we know that these are the commands of God. Pray without ceasing. When we pray, we abide in His love. Nananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Pang-apat, sabi ni Jude, asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Wait for the Lord and eternal life. Kasama pala ito sa payo. Yung unang payo kasi, tama naman, magpakatatag ka sa pananampalataya. Pangalawang payo, manalangin ka sa Espiritu Santo. Pangatlong payo, manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Yung pang-apat na payo, wait for the Lord and eternal life. Ano ang kinalaman nito na maghintay sa Panginoon? Na hindi tayo mahawa ng korupsyon sa sanlibutan. Mga kapatid, okay. Nababasa niyo pa ba yung maliit na? Okay. Let me just simplify. When you are waiting in the Lord, when you are waiting for the return of Christ, you make yourself clean. Correct? Nakakatulong yon. Kaya sabi ni Peter, siya na may pag-asa sa pagbabalik ng Panginoon, nililinis niya ang kanyang sarili, katulad ng kanyang Panginoon. Sino rito ang naglilinis ng bahay kasi may bisitang darating? Actually, Pastor, doon lang kami naglilinis ng bahay. Kasi may bisitang darating. Pag walang bisitang darating, ang gulo ng bahay. Hindi pa natutupi yung mga hinigaan. Nagkalat ang hugasin sa bahay. Tapos mababalitaan, oy, darating daw si ano. Ha? Bigla ka nagkukumahog. Linis dito, ligpit dito. Bakit? Bakit? Bakit mga batay naglilinis pag may bisita? Una, nahihiya ka kasi, ayaw mong ipagsabi ka. Mamamarites ka sa iba. Ay, grabe naman yung bahay nun. Dugyot. Kung makapost sa Facebook, ang linis-linis. Puntaan mo yung bahay, dugyot. O, umuulan ngayon. Anong sabi ng Biblia? Ang bahay na tumutulo, may tamad na nakatira sa loob ng bahay. Sa bahay, tumutulo ba dahil sa ulan? May tamad na nakatira. Hindi inaasikaso yung butas. Kaya pag wala kang hinihintay, tatamad-tamad ka. Amen? Paano kanyan magiging malinis? Pagka madumi ka, mas lalo kang dadapuan ng bakterya ng iba. Laganap ang korupsyon, laganap ang kasamaan, laganap ang bakterya, marumi ka pa sa sarili mo, you will invite more bacteria. Isn't it? Yes. It's true. Totoo po yun. Kaya wait for the Lord in eternal life is an advice of
with bigger benefits from us, for us. Na pagka naghihintay ka sa Panginoon, siyempre, nagre-ready ka. Diba? Yung mga ilawan mo, may lamang gaas. So that is preparation. You will not be caught by surprise. Dumating man yung big one. O, mayroon na ba kayong, ano yung bag? Go bag. Sinong may go bag na rito? Taas ang kamay. Oy, si Jello. ready na si Jello kahit wag big one. Ina-advise ang go bag. Wala namang masama doon, di ba? That is preparedness. So, ano ba yung laman ng go bag? Alam niyo? Alam niyo ang laman ng go bag, ha? Okay. Pagkain yata at least for 3 days. Di ba? Okay. Saka mga dokumento. Iba na yung handa. Kaya pag naghihintay ka sa Lord, you are ready. And if you are ready, you will not be caught by surprise by anything. Di ba? Kaya ang sabi ng salmistang si David, I'm ready. 1,000 will fall on my right side, 10,000 will fall on my left side. I will not be afraid. Hallelujah. 1,000 may fall on my right side, 10,000 may fall on my left side. I will not be afraid. Why? Because He is ready. Ready na ba kayo? Wait for the Lord. That's why the advice of Jude is very appropriate for us to become strong. Wait for the Lord and eternal life. Pansarili pa rin. Yung una, pansarili, magpakatatag ka sa iyong pananampalataya. Pag may problema sa paligid, ikaw muna. Patatagin mo yung sarili. Pangalawa, manalangin sa Espiritu. Pangatlo, keep yourself in the love of God. Manatili sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos ng Diyos. Pang-apat, wait for the Lord in eternal life. Asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. And lastly, ito yung para sa iba. Yung unang apat para sa iyo, ngayon matatag ka na para naman sa iba. Kung may korupsyon tayong nababalitaan, ito ang advice ni Jude, panlima, seek to help others. Were you now ready to help others? Hallelujah. Yes na yes. Amen. Yes na pastor. Kasi, I prayed in the Holy Spirit. I read my Bible, pinatatag ko na yung aking sarili. I remain in the love of God, and I am waiting for the Lord's return. I am ready now. Seeking to help others is easy now. At ang ibang nag-aalinlangan ay iyong kahabagan. Sapagat maraming mag-aalinlangan ng mga tao sa korupsyon na nakapaikot sa akin. Verse 23, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Sino ito? Ito yung mga backslider. Ito yung mga taong nawawalan na ng pag-asa. Pag nawala na ng pag-asa, mga tao mapupunta sa apoy. Ibig sabihin, mapapahamak. Iligtas natin sila. Ito na yung ating gampanin, mga kapatid. Hallelujah. And only the strong can do these things. Amen. Only the strong. They say that the more concerned you are about, sabi na isang quotation, about others this time around, the less your own problems will be seen. Pero yung quotation na ito, dapat nauna yung 1, 2, 3, and 4. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Na-take mo muna yung apat na yan bago ka tumulong sa iba, and truly, you will going to truthful to this quotation, they say that the more concerned you are about others, the less your own problems will be seen. May problema rin ako, pero pag nagmalasakit ka sa iba, yung problema mo naiibsan. Sapagkat may pangako ang Diyos, ang tumutulong sa iba ay tinutulungan din ng Diyos. Nabasa niyo ba yon sa Proverbs?
He who enrich others, the Lord will enrich him too. Wow! Kaya walang lugi, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Tinulungan natin ang iba. Well, that is the advice. Seek to help others. Pastor, wala na kaming pera, wala na ang budget namin. Magpapakain pa tayo. Ano naman ang silbi natin na tayo yung mga born again, hindi man lang tayo makatulong sa iba. At sarili lang natin ang ating iniisip. Ito yung outlet. Kasi kung puro pasok, walang lumalabas, anong mangyayari? Pag puro kain at hindi lumalabas, anong mangyayari? Ha? Bloated. Pakitingnan ng katabi. Tanggap lang ba yan ang tanggap? Batuang-tuwa yung maliliit ang tiyan, ha? Di daw sila bloated. Okay. So James also have the same mind. In point number 5, sabi ni James, ang relihiyon na dalisay, sabi ni James, at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito, tinutulungan ang mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa ng kasamaan ng sanlibutan ito, ng korupsyon ng sanlibutan. Ayan daw ang totoong relihiyon. Tumutulong sa iba at pinapanatiling malinis ang sarili. We belong to a true religion, guys. Kabilang tayo sa totoong relihiyon, dalisay at walang dungis. Hindi lamang natin binamantina ang kalinisan ng ating sarili, kundi tayo rin ay tumutulong. Priority dito ni James, mga ulila at mga biyuda. Sa Prayer Mountain, nag-analyze kami. Ulila, mga ulila. Ano ang kaibahan? Sabi ko ng ulila at saka ulilang lubos. Kasi sabi rito sa mga ulila, binasa namin yung King James, sabi, fatherless. May mother pa. Fatherless lang. Yun daw ang tulungan eh. So yung may mother, hindi ito tulungan. Fatherless. Ulila. Kay ulilang lubos kaya. Yun daw ang tulungan sa pagtulong sa mga ulila. Mga biyuda. Paano sabi ko yung biyuda, donya yung biyuda? Tutulungan ba natin? Kasi biyuda siya. Mga biyuda. Kasi may mga biyudang donya. Di ba? Dahil minana yung kayamanan ng asawa. Biyuda. Ang qualifying ay ito. Tulungan ang mga ulila at biyuda sa kanilang kahirapan. So, ibig sabihin, yung mga ulilang bata na naghihirap, mga biyuda na naghihirap. Ibig sabihin, lahat ng naghihirap, tulungan sila. May priority lang si Santiago, mga kapatid. Pero if you were going to read the Old Testament, mahal ng Diyos ang mga mahihirap. Amen. Tila baga mas mahal ng Diyos sa Biblia ang mga mahihirap kaysa sa mga mayayaman. At huwag tayong mahawa ng kasamaan ng mundong ito. Santiago 5 verse 19, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilis ng landas at may isa namang umaakay sa kanya upang magsisi. So yun yung sinasabi ni Jude, no? Na tayo ay seek to help others. Ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan at ang iba ay yung iligtas at agawin ninyo sa apoy. That is the way it is. When corruption comes, typhoon comes. When corruption appears, earthquake comes. No? At pagka ganito, may kalamidad, there will going to be sufferings. The role of the church, anong role natin is to help. At least man lamang, mga kapatid. Makatulong tayo
sa mga nagdaraho. Kaya we are not missing opportunity. Pagkatapos ng bagyo, magpapadala tayo ng mga ukay-ukay kahit paano. Tulong dyan mga kapatid. We have to do that because that is the characteristic of a pure and true religion according to James. And that is the way we respond, we deal with corruption. Hallelujah. Pag walang corrupt, walang mahirap. Sinasabi noon. So, medyo may katotohanan yun mga kapatid. Pero in closing, gusto kong balikan yung prayer ni Nehemiah in slide number 12. Slide number 11. Dito tayo magtatapos mga kapatid. Sabi rito, let thine ear now be attentive, and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant. Nehemiah is praying in behalf of the nation Israel. Nakabalik sila sa Jerusalem, galing sila sa Babylonia. Pinayagan na silang bumalik sa Israel. Sabi niya, and of thy servant, I pray before thee now, day and night, for the children of Israel, thy servant. And we confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. Kami, mga anak namin nagkasala. Tapos ang sabi niya, verse 12, slide number 12. Slide number 12. Slide number 12. We have dealt very corruptly. Corrupt kami, Panginoon, against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgments which thou commandest thy servant Moses. Siguro bilang dagdag mga kapatid, kung anong pwede natin magawa sa korupsyon, let's pray as a church, no? Kasi ang gampanin natin bilang iglesia ay propeta ng bansa. Ang gampanin natin bilang iglesia ay pari ng bansa. So, when we pray, let's pray in behalf of our nation, just like Nehemiah, just like Solomon. When Solomon also prayed, he prayed in behalf of the nation. Lord, nagkasala ang aming bansa. Kung sila'y magkasala, Lord, at pupunta dito sa iyo sa templo at magtataas ng kamay at mananalangin, Lord, pakinggan niyo po sila. Ganun ang prayer ni Solomon. Lord, kung hindi sila sumunod sa inyo at napahamak sila at pag bumalik sila dito sa templo, nagtaas ng kamay at nanalangin, Lord, sabi ni Solomon, pakinggan niyo po sila. Pangako naman ng Diyos, if my people, which are called by my name, shall humble themselves. If my people, tayo ang inaasahan ni Lord. Ang mga makasalanan, hindi inaasahan na manalangin, sapagkat hindi sila marunong manalangin. Pero 2 Chronicles 7:14, am I correct? 7:14, 2 Chronicles 7:14 ba yan? Ate, you will be singing that song in a while. Am I correct? 2 Chronicles 7:14. If my people which are called by my name shall humble themselves. Can you show the verse, please? If my people which are called by my name shall humble themselves, pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, and I will heal their land. 7:14, 2 Chronicles 7:14. No. Pero ang inaasahan doon ni Lord, hindi na mga tao, hindi naman marunong manalangin ng mga corrupt na yan. Hindi marunong. Sino ang marunong manalangin? Tayo. Kaya ang sabi ng 2 Chronicles 7:14, if my people, sino ang inaasahan? Ikaw at ako. Anong gagawin? Which are called by my name shall humble themselves, Lord, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways. Who will going to turn from their wicked ways? Not the corrupt people, the people of God. Kasi may mga tao ng Diyos na nahawa na sa korupsyon. Kaya pag tinawag ka, kailangan mong magsisi. Kaya yung anak ng isang malaking gawain na na-involve sa korupsyon, kailangan siyang magsisi sa harapan ng publiko. Kasi siya ay tinawag ng Diyos. He needs to repent. He needs to ask forgiveness.
Kapag hindi niya ginawa yan, marami pang sakunang darating sa ating bansa. Pero sana ma-override nating mga Kristiyano. Kung ayaw niya magsisibala siya. Pero tayo mga Kristiyano, gagawin natin itong 2 Chronicles chapter 7 verse 14. We will pray, we will humble ourselves, and we will turn from our wicked ways. Pagka tayo mga Kristiyano tatalikod sa ating mga kasalanan, ang sabi ng Biblia, then will I hear from heaven. Makikinig ako sa langit. And I will forgive their sins. Hallelujah. There will be forgiveness. And I will heal their land. So maliban doon sa advice ni Jude, ito rin ang pwede nating gawin mga kapatid. Bilang Kristiyano, may tayo ng tawad kay Lord. Lord, patawarin mo ang aming bayan sa korupsyon. We don't deserve. Sa bagay, sabi ni Lord, pero ganun pa man, pinag-uutos niya yung ganitong pamamaraan. Kasi doon sa advice, hindi naman sinabi, pigilin nyo yon. Hindi pipigilin Kasi talagang darating ang korupsyon. Magiging masama ang mga tao, hindi tayo inutusan na pigilin yan. Ang atas sa atin ni Judas, patibayin mo yung pananampalataya mo. Manatili ka sa pag-ibig ng Diyos, tulungan mo yung iba. Pero pigilin mo ang kasamaan, you cannot. Pigilin mo ang lindol, you cannot. Kaya di ba sabi ko sa inyo, calamities, anong prayer natin dyan? Ang prayer natin dyan, kahabagan ng Diyos ang mga anak niya na masasalanta ng bagyo, ng lindol. Sapagkat ang lindol at bagyo at mga kalamidad ay panggising sa tao. Huwag mong pigiling gisingin ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng kalamidad. Let your will be done, Lord. With the reason that the people will turn to you. Kasi we know that corruption invites calamity, as in Old Testament. Pastor, pwede ba ako manalangin na ilihis yung bagyo? Huwag! Nananalangin ba kayo ilihis ang bagyo? Ang sabi ni Lord, magkakabagyo talaga. In this world, you have tribulation. Sa mundong ito, may bagyo kayo, may lindol kayo, may baha kayo because of corruption. Anong prayer? Ulitin natin, Lord, maawa ka sa bayan namin. Pray for grace, pray for mercy. Maawa tayo sa bayan natin. Na yung bayan natin, bakit may kalamidad? Magsisi ng kasalanan. Awakening, panggising ito. Amen? Ang prayer natin ng mga Kristiyano, ang maging matatag sa gitna ng mga bagyong ito, katulad ng advice ni Judas. Maging matatag sa mga lindol para makatulong sa iba. Pero ipanalangin mong Oratio Imperata. You know what's Oratio Imperata? Ayun ang mga panalangin ng isang grupo para daw pigilin ng bagyo, pigilin ng lindol, pigilin ang baha, pigilin kung ano man ang gusto nilang pigilin. Ang tawag nila doon, Oratio Imperata. Kailangan na daw manalangin ng Oratio Imperata para pigilin. Tayo naman mga Kristiyano, Lord, wag mong pipigil. Hindi namin pinipigil. Let it come. Let it come. Masama ba tayo noon? Nabanggit ko yan sa inyo minsan, masama ba tayo? Huwag nating isa sa publiko siguro. Amen? Huwag nating isa sa publiko. Ilalagay mo sa Facebook, sana lumindol. Sana pumagyo. Ibabas ka doon. Ibabas ka doon, ano? Just let the Lord's will be done. Tahimik ka lang. Amen? Tahimik ka lang. Kasi hindi na talaga yan maiiwasan. Kaya nga sabi kong panalangin natin, maawang Diyos sa bayan natin. Lord, kaawaan mo. Makakilala sa iyo mga tao. Higit sa lahat, yung mga Kristiyanong tatamaan ng sakunang ito, maging matatag, katulad ng advice ni Judas.
Tinatamaan tayo ng korupsyon, tinatamaan tayo ng kung ano-ano. Pero nagsisimula yan sa puso ng tao, mga kapatid. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo. Awitin natin ito. And I call on the musicians. Tayo ay tatayo in behalf of our nation. Let's pray. Napatawarin ng Diyos ang ating bayan. Iyon lang naman po yan pwede nating magawa para pagalingin ng Lord ng ating bayan. Pero hanggang hindi pa tapos si Lord sa pagpaparusa, sige lang Lord, patatagin mo lang ang iyong mga anak. Pero ito ang ata, save my people. Hallelujah. We will be praying in behalf of our country. Magpapakumbaba tayo sa Panginoon. Manalangin. Hanapin ang kanyang mukha. Lord, heal our land. Ito ang pagkakataon natin, mga kapatid, kung paano tugunan ng korupsyon. Pananalangin sa Espiritu Santo. Pagpapatatag ng sarili sa pananampalataya dahil salita natin. Pananatili sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. At ang paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Ito, makakatulong tayo ngayon. Yes, Lord. Make us worthy, Lord, in our confession today. In our repentance, Lord, in behalf of a nation. Oh, yes. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Mahabag ka. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. We bow our knee, humble ourselves, humble ourselves. Can we bow our knees? Pray, Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, Yes, Lord. forgive Pwede ba tayo? our Naman tayo, naman tayo. sins. Let's humble before the Lord. Father, In behalf in of our your nation. mercy, come heal our land. Let's pray. Lord,
Nagsisi kami ng aming mga kasalanan. Napapakumbaba sa iyo. At bigyan ng tawa, O Diyos. Katulad ng panalangin ni Nehemiah, katulad ng panalangin ni Solomon. Noong ang Israel ay nagkasala, they are being captives from one country to another country. Calamities after calamities come upon them. Hindi kami naiiba, Panginoon, bilang bansa. And so, Lord, we stand as your people today. We pray in behalf of our country. We pray in behalf of our nation, Philippines. Lord, salamat sa advice ni St. Jude. When there is corruption, the Lord, kasama ang panalangin sa Espiritu ng pagpapakumbaba at paghingi ng tawa. Patawarin mo po ang aming mga tao sa gobyerno, Panginoon. Patawarin mo po ang aming mga kababayan na mga kontraktor sa kanilang pandarambong. Ang mahirap ay nagiging mahirap, Panginoon, dahil sa halip na papunta sa serbisyo, mga bagay para sa kapakinabangan ng mamamayan, kinukurakot nila. Thank you, Lord, that we are a group of people na hindi lamang relihiyoso, kundi makabayan din. Ang katunayan ng pagiging relihiyoso namin ay pagiging makabayan sa kalaunan. Sapagkat kung kami ay magiging mga matutuwid sa iyong harapan, we will be responsible and good citizens. We will be an asset of the country. Kaya Lord, hindi kami naiiwan dyan sa tinatawag na nation building. Hindi kami naiiwan dyan sa tinatawag na unification ng aming bansa. Hindi kami naiiwan, Lord, sa mga programa ng pag-unlad. Pagkat kami nagiging mga mabubuting mamayan bilang mga Kristiyano, nag-aambag kami. Nag-aambag kami. And so, Lord, we are disgusted of what sin can do to our country, is doing to our country, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Just forgive us. Forgive our country, Lord. From the president down to the smallest title in the government. Every private citizen. Lord, we stand before you. Forgive us. Patawarin mo po kami. Tulungan mo kaming tumalikod sa kasalanan. Hallelujah. As you promise, that you will going to hear from heaven. Makikinig ka mula sa langit at pagagalingin mo ang aming bahay. That is the only way. That is the only way. Maraming salamat. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon.
aming tithes and offerings. Amen. Bago po ang ating closing prayer, syempre po, sige, papatay po muna ng music. Question lang po, ano po ba yung sineselebrate natin ngayong month? Pastors Appreciation Month. So are we appreciating our pastor? Siyempre, dapat. Pero, kilala ba natin yung mga pastor natin? Baka meron pa sa atin hindi nakakilala sa pastors natin, ha? Sa ating mga nagwagwapuhan at mga matitipunong pastor at minamahal. Ayan. So, bago po ang lahat, meron po kaming video na ginawa para po sa atin po mga pastor. So, panoorin po muna natin. Thank you po, Pastor Arnel Bimbolyo and Pastor Manny po. We appreciate you po. God bless po. Thank you po. Hi po, thank you very much po. Thank you po. Thank you po. Lolo Pastor. Thank you po, Pastor Nel. Thank you. Thank you po. Thank you po. Hello po sa nagagwapuhan at minamahal naming pastor. Nais ko lamang pong sabihin na maraming salamat po. And we appreciate and love you, pastors. Happy Pastors Appreciation. Thank you! Thank you po, pastor. Thank you.
Thank you po. Thank you po. Hi Pastors, gusto kong kunin din tong chance na to para express ko yung appreciation ko sa inyo. And yung lahat ng mga reminders really means so much to us. At kailangan po namin yun palagi. And salamat po sa lahat ng mga pagdadasal po sa amin. Ayun lang po. Thank you po. Thank you po. Thank you so much po. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you, Lola Pastor. Maraming salamat po sa inyo mga pastor. Mahal namin kayo. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po, our dearest pastors. Ito po sa harap, Pastor Arnel Pimpulyo, Pastor Arnel Silvania, and Pastor Manuel Rufo. Dito po tayo sa harap. Ayan, meron lang po kaming konting regalo lang naman po. It is a ticket for 2 trip to New York. Joke lang. Ayan, ibibigay po ng ating kapatid na si Ate Joy. At ticket po talaga yan. Ticket for 2, pwede nyo pong isama ang inyong inyong asawa or ang inyong anak sa spa or massage. Yan. Para po sa mga masasakit na kasusuan, yan, pwede nyo pong ipamassage. And also, tinatawagan ko rin po ang panganay na anak ng ating mga pastor, si Kuya Franz, si Kuya Beo, at si Ate Manilyn. Ayan, punta po tayo sa harap. Ayan, pastors, ang inyo pong mga panganay na anak ay may babasahin na letter para po sa inyo. Sound. Isang taus-pusong pasasalamat at pagpupugay sa ating pastor at kanilang pamilya. Pagpapasalamat sa mga pastor at sa kanilang Sound. Bilang anak ng pastor,
follower of Christ. So kung magpasalamat daw. Po. Bilang anak ng pastor at follower of Christ, gusto ko magpasalamat mula sa aking puso. Salamat pastor at salamat din sa inyong pamilya. Ang inyong buhay, sakripisyo at katapatan sa tawag ng Diyos ay tunay na inspirasyon sa aming lahat. Sa inyong mga asawa at anak, mga pastor, salamat sa inyong pakikisa sa ministry. Ang paglilingkod ay hindi lamang gawain ng isang tao, ito ay tawag ng buong pamilya. Hindi kayo naglilingkod dahil kailangan, kundi dahil tinawag kayo ng Diyos sa parehong ministry. Bilang ipinapakita ninyo kung ano ang ibig sabihin ng paglilingkod na may pagkakaisa at pusong nakatuon lamang sa Diyos. Kayo ay huwaran ng pananampalataya, pagtitiyaga, at pag-ibig sa Diyos. Ang ministry ay hindi madali, pero sa bawat pagsubok, ang inyong pamilya ay patuloy na tumatayo, umaasa at nagmamahal sa Panginoon. Ang katapatan ng mga pastor sa gitna ng pagsubok. Alam namin may mga panahon ng ating mga pastor ay sometimes misunderstood. May mga taong nagsasalita laban sa kanila. May mga taong hindi dumadalo sa mga panalangin or sadyang ayaw dumalo. Madalas late sa simbahan, natutulog habang preaching, o minsan ay kine-question pa kung paano nila pinalalaki ang kanilang mga anak. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin sila nagmamahal, nagbibigay at nananalangin. Kahit sila ay nasasaktan o napapagod, hindi sila tumitigil sa paglilingkod. At kahit minsan mali ang pagkaintindi sa kanilang mga salita, sila pa rin ay lumalapit sa Lord at sinasabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ngunit mga pastor, alam din namin, kayo ay tao rin. Napapagod, nasasaktan, nagkakamali. May mga sandaling nagdududa, hindi alam kung ano ang gagawin. At may mga panahong hindi ninyo maintindihan kung bakit kayo nasaktan o ano ang inyong nakaligtaan. Ngunit huwag ninyong kalimutan, habang inaangkla ninyo ang inyong puso at pananampalataya sa Panginoon, siya ay laging kasama ninyo. Hindi tinawag ng Diyos sa mga elite o perpekto, kundi ang mga ordinaryong tao, tulad ng mga apostol, upang manguna at gabayan ang kanyang bayan. Kaya, pastor, huwag kang mapanghinaan ng loob. Ang Diyos na tumawag sa iyo ay siya rin magpapatatag sa iyo. Tulad ng sinasabi sa Kawikaan, chapter 3, verse 5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag ka mananalig sa inyong sariling karunungan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay alalahanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Bilang mga anak ng pastor, natutunan namin ang mga pagpapalang tinatamasa namin. Ang makapag-aral, makakain ng sapat, magkaroon ng maayos na buhay. Hindi dahil sa galing namin, kundi dahil pinagpala kami talaga ng Panginoon. Sa katapatan ng aming Ama sa Kanya. Kami ay pinagpala dahil sa aming Ama ay naglilingkod ng isang buhay na Diyos. At sa likod ng bawat tagumpay ng aming pamilya ay isang pusong handang maglingkod kahit mahirap at magtiwala sa hindi sigurado. Maaring hindi laging nasasabi ng mga pastor kung gaano nila tayo kamahal o gaano sila nag-aalala. Pero sa puso nila, tunay silang nagmamalasakit, nagmamahal at laging nananalangin para sa atin. Kaya ngayon, mula sa puso namin, salamat, Pastor, at salamat sa inyong pamilya. Salamat sa inyong oo sa tawag ng Diyos, sa inyong pagtitiis at sa inyong pagmamahal kahit mahirap ito. Naway patuloy kayong palakasin at pagpalain ng Diyos
At kapag napapagod kayo, alalahanin ninyo, hindi sayang ang inyong paglilingkod. Ang inyong pagtatanim sa kanyang ubasan ay magbubunga ng kaligtasan at pagbabago sa maraming buhay. Ang inyong paglilingkod sa Panginoon ay hindi kailanman mawawalan ng kabuluhan. Pwedeng yung mga asawa ng pastor at mga anak nila, pwedeng samahan nyo yung mga asawa ninyo sa harap. This is for the reason na yung ministry is not just sa pastor, it's part of the family. So, makikita ninyo, full-time na pastor yung mga pastors natin. Then yung mga family nila, yung mga asawa nila, sila yung nagtatrabaho para sa kanila. So, it's due time na i-honor din natin yung pamilya, yung asawa, na tumutulong para yung family. Kung nagpasawa yung anak or kung hindi cooperative or ayaw suportahan ng asawa yung kanyang asawa pastor, it's an added burden sa mga pastors natin. So, maaaring nasa background lang sila or hindi sila